Naku mga ka-good news, ito na naman ang umuusok na balita ngayon. Nasa hot seat ngayon si ano ba 'yon? Si Abuloy Kibuloy. Okay. Tinatawag na ngayon sa Senado ang kanyang presensya dahil hindi na siya nagpapakita. Naku, gumagawa na yata ito ng kanyang sariling bunker. Pastor Kibuloy ay tinatawag na ngayon sa Senado. Ito si Senador Pia Hontiveros na gumagawa ng pananawagan. Ating pakinggan. Nasaan na ba talaga si Kibuloy? Naghahanda na kami. Handa ba siya? Naku, Kung handa na siya, magpakita na lang siya sa Senado. paktay na. Senado. Kung akong ganyan, kinakabahan na ako na, hindi na ako makakatulog. Naku, sayang ang mga napundar ni Abuloy Kibuloy. Kung ganyan ang mangyari, siguradong kulong ito. Mantakin nyo, napakaraming, mamaya papakita natin ng mga video ng mga nagsilabasan ng mga whistleblower, mga victims. Pero hindi tayo magsasabi kaagad ng tapos. Baka magaya ito kay, kung naalala nyo mga ka-good news, si Haring Aguila. Anong nangyari sa Haring Aguila na yun? Nagiging sisiw na agila, or baka sisiw na na white leghorn. Ngayon nandun na sa kulungan, tikako na or tikuka. Kaya sabi nga ni Alexander the Great, empires will fall. Kahit mga imperyo ay babagsak. Kaya sa episode na ito ay papakita natin ang iba pang videos na talagang sinasangkot dito si Pastor Kibuloy. Nako, titigil ang mundo nito. Siya ang sentro ng mga paratang ng mga biktima, kaya siya ang dapat sumagot. Because Siya nga. Kasi ang sumasagot dyan, kanyang mga tauhan eh. Baka nagpa-plastic surgery na yun. Kasi, ay nako. Kung aalis siya, meron pa siyang kaso sa Amerika. Kapag merong halongkat ng kaso na yun, paktay na naman. FBI ang huhuli. Kaya kapag ganitong mga kaso ako lalamig, ginawin ako dyan. Ako'y manginginig ng buong araw kapag ganyan. Sabi niya siya yung Diyos eh. Kaya ngayon, siyempre, Diyos eh. Walang magawa tong Senado sa kanya kasi Diyos. we're also looking at the Department of Justice issuing an immigration lookout bulletin order o whole departure order. Magpapadala ako ng formal na sulat sa DOJ. Full departure. Merong sariling jet plane. Baka merong nakareserba yan na isla, doon yan magtatago. Merong helicopters, 2. Kaya paano i-hold yan? May sariling jet plane yan, si Abuloy Kibuloy. Kawawa yung mga tauhan niya dito sa Surigao. Nandun sa Boulevard, nanlilimos. Kawawa talaga. Pero hindi naman tayo nag-discriminate sa mga membro. Sila lang ay talaga. Parang na-hypnotize ni Abuloy Kibuloy. Marami pang video dito ating idugtong dito mga ka-good news. Atin pakinggan ito kasi itong pinakamainit ngayon na balita sa buong Pilipinas. Mas mainit pa ito sa China. Kasi ito'y nangyayari interior, nasa loob ng ating bansa. At marami ang naluko, marami ang nabiktima na nagsilabasan na ngayon. Para sa mga ito, the subpoena has been issued by the Senate Committee in the... Naku, may sabwena na. Paktay na talaga. Kibuloy, tatawa dito si siguro malakas ang halakak ni Vice Ganda dito. At least, sabihin siguro ni Vice Ganda na, ayan, titigil ang mundo. competent exercise of its legal mandate. So, Kibuloy, magpakita ka na. Naku, Kibuloy, pakita ka na.
Okay, narito pang isang video ating panoorin, mga ka-good news. Kaya narito ang isang video na nakuha natin sa isang channel, ang UNTV. At ito ay tungkol pa rin sa panawagan na magpakita si Kibuloy at sagutin niya ang mga paratang, kung mga paratang man ito, totoo man o hindi. Kung malinis siyang tao, dapat harapin niya ang mga ito. Atin panoorin ang balitang ito. Several former members of Apollo Kibuloy's religious group Kingdom of Jesus Christ, or KJC, testified before the Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality on the alleged abuses of the religious leader. One of them is alias Amanda, who claims that she was sexually abused by Kibuloy when she was Nako, sexually abused when she was, pakinggan just mo, 17 years old. 17. Ay nako, minor de edad. Tapos na dito ang kingdom come ni Abuloy Kibuloy. Ang ganda pa naman itong si Ama. Siyempre, hindi pipili yung si Kibuloy ng mga pangit. Kita nyo naman, high school pa ako noon, college pala, college. Nakita ko yan sa kanyang itong pastoral, pinalibutan ng mga mistisa. Hindi ko alam na yun pala yung mga Russians at Ukrainians. Which is ngayon ay lumabas na naman, dalawang Ukrainian ang lumabas na inabuso daw sila ni Abuloy Kibuloy. Apollo yata ang pangalan nito eh. Apollo. Apolloy or Abuloy. Okay? So ito si Amanda, magandang babae ito. Sa labas na ito nagtrabaho ngayon. Siyempre tiwalag na ito sa kanilang reliyon. Hindi naman tayo hindi ako discriminate sa membro. Ang kanilang leader lang ay talagang mas masahol pa ito kay Haring Aguila eh. Si Haring Aguila, ano lang yun eh, parang dami. Pero ito yung godfather ng mga meron namang mga kulto na hindi ganyan. Ito sobrang, hindi lang ito kulto. Ay nako, paano kaya describe? Anyway, panoorin natin at pakinggan ang sinasabi ni Amanda. Kinausap ako ni Miss Roy. Sabi niya, parte daw ng trabaho ng Ministry of the Pastorals na imasahe si Kibuloy. Nako. Sabi niya, special privilege daw ito dahil hindi Imasahe. naman daw lahat nakahawakan at nakakalapit sa anak ng Diyos. Tinanggal din niya ang pajama pants at brief niya na Ay, nanginginig na ang katawan ko sa takot at nakatitig lang ako sa kisame. Pinipigilan ko na lang ang mga luha ko dahil sobra akong nagulat at walang ay grabe. Kung ito ang nandyan si Kibuloy, patay na si Kibuloy dyan. Sa ganyang pahayag. Detalyado talaga. Pajama, hinubad. Ano pa yun? Minasahe. Nanginginig, tumulo ang luha. Birhen. Ay naku, 17 years old, patay na. Kaya kung ako kay pastor, plastic surgery ka na ngayon ng mukha mo, tapos pakalbo ka para hindi ka magilala, tanggalin mo yung kilay mo at maghihalo ka na dun sa merong backdoor eh, yung Malaysia, Sabah. Doon, diyan dumadaan yung mga mga nagtatago, mga outlaws. Diyan dumadaan sa Sabah, Malaysia. Sumasakay lang yan ng bangka for hire. At diyan, nagpa-plastic surgery sila diyan. Makarating ng Thailand. Wala na, hindi na matagpuan. magawa. Pagkatapos ay tuluyan na akong pinagsamantala ni Apollo Kibuloy. Ang masasabi ko lang, sobrang traumatic ng pinagdaanan ko sa loob ng KJC compound. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako nakarecover. Grabe naman. Grabe to na paratang kay Kibuloy. Mawalang sa mga membro. I have nothing against sa mga members ni Kibuloy. Itong si Kibuloy lang talaga. Grabe naman ito. Dito sa amin mayroong kulto na PBMA, pero hindi ganyan. Hindi ang mga PBMA. Hindi nag-aabuso yung kanilang grandmaster.
Talagang ano lang siya. Itong parang relihiyon, sabihin natin kulto, pero hindi ganyan na. Very sexual trafficking, kumukuha pa sa Ukraine, Russia, at balita ko nitong bago lang mga Koreans ang mga kinukuha. Grabe. Atin muli pakinggan sa susunod na video, makikita nyo yung dalawang Ukrainian. The committee also presented the testimonies of 2 Ukrainian nationals who are former members of the KJC. One time at night, he came to me to my room to have a sex, and I was crying. I said that I don't want. And he got mad at me. He said like, "You're going to hell because of that." He said massage here, and I said, "Oh my God, okay." And I massage, and after that, little by little, he just turned to me and he removed my clothes. Wow. And I even can, because I was very shocked. I was like, I cannot explain, because I was nervous. He just removed my clothes and have sex with me. While Elias Jerome also testifies to the alleged forced labor and physical abuse that he had. Kapag mga lalaki naman ay pinipisikal ni Kibuloy, sinusuntok. Yun sabi nung lalaki, pero kapag babae, nako, may ano pala ito eh. Hay nako, sinasayang mo Kibuloy yung yaman mo. Ikaw naman yung pinaka-bilyonaryo na pastor sa buong mundo. May sariling jet plane, 2 helicopters, meron pa yatang submarino. At merong palasyo, tinatawag na The Kingdom. Ano ba yun na kingdom yun? Basta't kingdom. At nandoon lahat. Grabe. To endure as a full-time member in the group when he was just a minor. Sinabi niya sa amin, bilang parusa, dapat naming iuntog ang mga ulo namin sa pader at suntukin ang semento hanggang dumugo ang ulo at kamay namin. Dapat din daw namin lagyan ng sila sa mga sili sa mata at bibig at ang ari namin. Grabe, ang ari, lagyan ng sili. Kung akong gaganyanin, si Kibuloy na ang suntukin ko. Bakit suntukin ko yung sarili ko? At bakit naman mga membro, gumising na kayo, mga membro ng Kibuloy na yan. Ay mawalang ano lang. Kami ay naawa sa inyo, sa mga membro ng ganyan na kulto na alam nyo naman pala yung leader nyo ngayon, kasi you are so blinded with the promises of that, kung ano man tawag natin dyan, hindi totoo na propeta, hindi Diyos, kung ano man na klasifikasyon yan na tao. Gumising na kayo mga membro at magtrabaho na kayo ng ayon sa inyong gusto at huwag na kayong sumunod wala kayong makukuha sa grupo na yan. Ko naisip na kumala sa Kingdom of Jesus Christ kasi pinatawag na kami. Dapat kasi buong pagkatao namin ialay namin kay pastor. Once na mag full time ka, mag fill up ka, bawal ka na po tumawag sa mga pamilya niyo. Senate Deputy Minority. Ito mas grabe pa pala ito kay Haring Aguila Si Haring Aguila ay ano lang yun, nagtitraining lang para sa ganyang private army. Tapos meron din siyang mga ganyan na mga illicit affairs. Pero bata pa kasi yung si Kins Birano ba yun? Sino ba yun? Si Aguila, bata pa yun. Siyempre, kahit makapag-shoot tayo ng marami kasi bata pa yun. Itong si Kibuloy, 60 plus na yan. Kaya karumal-dumal ng mga gawain yan. At yan ay sa devil, hindi yan sa tao. Ang ganyang gawain na dadalhin mo ang pangalan ng Diyos tapos titirahin mo yung mga magagandang babae sa iyong chapter or religion ba yan? Anong tawag yan? Leader Rizon Tiveros, who chairs the Senate panel, orders to issue a subpoena for Kibuloy to personally attend the inquiry and answer the allegations himself. This after Kibuloy did not appear before the committee despite 2 invitations sent to him. The religious leader only sent a letter addressed to Senate President Juan Miguel Mig-Zubiri and instead sent a legal counsel to represent him in the Senate inquiry. Ay naku, legal counsel lang ang pinadala pala. Ay naku.
siguro mag-o-offer na yan ng mga bribery ng ganyan. Sabihin natin bawat senador mayroong 1 billion para hindi na siya imbestigahan. Kayang-kaya yan, abuloy-kibuloy. Ang dami naman ng abuloy niyan. Sa araw-araw ay nasa 1 milyon siguro ang kinikita niyan. Kaya sana ang Senado ay talagang kastiguhin ng taong ito. Kasi si Haring Aguila, minamadali lang eh. 2 linggo lang yata, 2 sesyon, kulong na. So ito mas grabe to kasi Amerikana, minor de edad, tinira, Ukrainian, Russian, marami pang iba, Koreans. Kaya dapat magsama na ito sila ni Haring Aguila doon sa kulungan kasi pare-pareho yung format nila ng kanilang religion na sinasabi. Parehong nagsasabi na mga anak daw sila ng Diyos. At pwede nilang patigilin ang ang ikot ng mundo. Pwedeng patigilin ng ulan. Grabe ng mga tao to. Kaya atin na lang ang tabayanan kung ano man ang mangyayaring ito. By next week, baka lilitaw na diyan si Kibuloy sa hearing sa Senado. At napakagandang yan, panoorin. Tingnan natin kung kaya niyang harapin ang Senado at saka yung mga biktima na nandyan, yung mga witnesses. The Bureau of Immigration confirms that Kibuloy is still in the country. Kayo, pastor, ang dapat humarap sa susunod na pagdinig. Hindi po kayo anak ng Diyos na exempt sa otoridad ng Estado. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Ayan, hindi anak ng Diyos, sabi ni Hontiveros. At huwag ka nang magpadala ng iyong legal counsel, ikaw mismo ang harap kasi ikaw nga ang tinuturo. Ngayon kung merong maghalongkat ng ganyang kaso sa Amerika, ay mas lalo nang gugulo ang kanyang buhay. Mas mabuti pa tayong mahihirap, mga ka-good news. Sabi nga ng Diyos, blessed are the poor, for they shall inherit the kingdom of God. Mas maganda pang mahirap lang tayo basta't wala tayong ginawang masama sa kapwa, ay hindi tayo manginginig sa takot na katulad ng naramdaman ngayon ni Kibuloy. Hindi na yun nakakatulog. Kaya atin nilang abangan ang susunod na mga kabanata tungkol sa investigasyon na ito. Hanggang sa muli, ako'y magpaalam na sampayan ng Pilipinas.